Hello Libra, welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang kakaharapin nyo ng person mo itong taong 2024. Siyempre, meron din para sa mga single. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Uunahin mo na kita, mamaya na lang yung person mo. Ang cards mo ay the Wheel of Fortune, 8 of Swords, at the Fool. May positibong mangyayari sa buhay mo. Kasi ang ilan sa inyo, marami ka na ring mahirap or yung sitwasyon ba na akala mo wala ng solusyon. Pero meron ng bagong simula na mas magbibigay sa iyo ng pag-asa. Yung mga negatibong dumating sa buhay mo, hindi naman yun wala lang. Meron yung mga dahilan at saka lesson na magagamit mo sa present at saka future. Yung mga painful experience, yan yung magiging panangga mo sa mga darating pa na problem. Dumating man ito, hindi ito magiging sagabal sa mga magiging plano mo sa future. Kasi matatag ka na. Sa career, business, o sa kasaganaan, kailangan maging thankful ka. At saka habang dumarating yung magandang pagkakataon sa'yo, bigyan mo ito ng aksyon, lalo na pagdating sa karir mo o mga bagay na makakapagpasaya sa iyo. Maging open-minded din sa career or negosyo kahit na may mga negative na dumating. Kasi marami din namang positive na darating sa buhay mo. 2 cards na ang nagsasabi niyan. Sa mga nasa relationship, maraming problemang darating sa relasyon nyo ng person mo. Normal kasi yun na nangyayari sa relationship. At ito yung magandang pagkakataon para sa growth at saka healing. Ang ilan sa inyo nagkahiwalay pero hindi naman ito yung naging hadlang para sa pag-unlad mo. Itong 3 of Wands, pinapakita na alam ng universe na marami kang pinagdaanang hirap sa nakaraan. Pangalawang card mo na ito na yung mga negative experience ang magpapaalala sa'yo kung paano ka babangon muli. At saka kapag pinili mo yung pagiging practical, mawawalan ka ng motivation. Kaya piliin mo kung saan ka masaya. Ang ilan na nasa relationship, mahal ka ng person mo pero hindi pa siya ready para sa pangmatagalan na commitment. Sa mga single, 3 cards na ito ang nagsasabi na pabor na sa iyo yung kapalaran. Kaya huwag kang magpa-stuck sa mga negatibong nangyayari o kung ano yung nangyari sa nakaraan. Meron ng new love, new person na darating sa buhay mo. The Emperor, the Death, at 10 of Wands. Sa mga cards na ito ay pinapakita na kung ikaw nagpupursige ka para sa buhay nyo ng person mo, ganun din yung person mo. Yung stability ang mas pinapairal niya. At saka hindi naman nahayaan ng universe na titigil ang buhay mo. Magkakaroon ng pagbabago. Katulad din ng cards mo, meron din yung person mo. Pero pwedeng itong positive or negative ang dating. Na kailangan ng malawak na pasensya at effort. Sa financial,
may magandang blessings na dumarating sa iyo. At saka meron pang darating. Dalawang cards na kasi nagsasabi na masipag ka at madiskarte. Ginagawa mo ito para mapunan or maibalik yung mga financial na nahiram. At pinapaalalahanan ka na balansehin mo yung sitwasyon mo para matugunan yung kailangan. Itong The Hermit in Reverse, pinapaalalahanan ka na huwag masyadong maging negatibo. Hindi lahat puro masama yung darating sa'yo. May mga mabuti rin kung i-welcome mo lang at papalitan mo ng positibo yung naiisip mo. Huwag mo ring ilayo yung sarili mo sa mga taong makakatulong sa'yo para i-comfort ka. Sa mga single, may potential person na magpapakita ng interes sa iyo. At saka ito yung tamang panahon para maka-attract ka ng bagong person. Nakadalawang cards ka na. Basahin muna natin itong mystical card mo. Itong card mo na good luck, ang ibig sabihin, merong paparating na swerte sa buhay mo. At saka nasa panig mo rin yung swerte. Pwedeng sign ito ng spirit guide mo or merong taong nagdadala ng swerte sa iyo. Maganda pa rin itong card na ito, Divine Guidance. Na ang ibig sabihin, magkaroon ka ng tiwala sa sarili. Magkakaroon ng clarity or kasagutan yung mga katanungan mo soon. Ituloy ko lang para sa mga single ang advice ng mga cards. Kung gusto mo ng relasyon bigyan mo to ng sapat na oras para magtatagal kayo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, LDR ang relasyon. Tapos yung person mo pa, yung bang selosa or seloso at saka mapagmanipula. Ito yung angel number mo. 777, a sign that is intimately connected with new opportunities. Paulit-ulit na yung reading natin guys, na may mga bagong oportunidad talaga na darating sa iyo. At saka pabor na sa iyo yung kapalaran Magaganda yung mga cards mo. At saka ang ilan na nasa relationship, para hindi matapos yung relasyon nyo ng person mo, kailangan yung makasabay sa pagbabagong mangyayari or kailangan na pagbabago. Kasi malaki yung chance na maresolbahan nyo ng person mo yung problem. Pero ang ilan na nasa relationship, nakadalawang cards na mauuwi talaga sa hiwalayan. Kaya ang advice ng cards ay kailangan mas mangibabaw ang solusyon kesa sa problem. Ito naman yung mga cards, kahit marami ng advice na sinabi, ito naman yung cards para sa solution. Ace of Pentacles, Six of Pentacles, at King of Swords. Pinapakita sa mga cards na anuman ang gender mo, single ka man or nasa relationship, bukod sa sarili mo or pamilya, meron kang iba pang sinusuportahan. May posibilidad na pamilya mo ito, pwedeng magulang mo. Sa health, nakadalawang cards ka na maganda yung kondisyon ng kalusugan mo. At kung ang ilan meron kang sakit, ay kailangan mong magpatingin at saka umiwas sa stressful na sitwasyon or person. Ang ilan sa inyo sa relationship ay ginagawa niyong solid ang relasyon niyo ng person mo.
Ang ilan sa inyo may kanya-kanya kayong goal ng person mo, pero napaka-healthy ng space nyo sa relationship. Hindi nakakasira. At saka naka-2 cards na para sa matatag na relasyon. Ang ilan sa inyo meron ding give and take sa relationship. At kung ang ilan may problema ang relasyon, mas pairalin yung maturity at saka adjustment para magpatuloy ang relationship nyo. Sa mga single, may mga good things na darating sa buhay mo at dito ka mas magpapaka-focus. Yung tumulong sa kapwa mo or sa family mo. At kung pipili ka na makakarelasyon, yung taong alam mong makakaunawa sa situation mo. Bukod kasi sa love, kailangan pareho kayo ng hangarin sa buhay. At ang huling card natin na bottom of the deck. Itong 7 of Wands ay hinihikayat ka na huwag ka nang lumingon pa sa nakaraan kasi hindi mo na yun mababago. Ang importante ay yung magkaroon ka ng personal growth at yung mas lalo mo pang mapatatag ito kasi yun yung meron kang mas malaki or magandang kapalaran sa future. Magkaroon ka man ng hardship, meron itong malaking pakinabang or tulong sa iyo.